When I was when I was 11 po kuya, na-feel ko po yung fixed marriage. Ay, Okay. hindi po kuya kasi pinipilit ko po talaga yung nakalimutan kuya kasi Okay. ano lang po yun kuya parang 11 years old po ako nun kuya tapos meron pong lalaki po kuya tapos parang 19 po siya kuya tapos palagi po siyang pumupunta po dun sa ano po kuya dun po sa bahay po ng tita ko and then ano po kuya meron siyang dinadala always na parang pasikat yung parang ano yung tawag ba dun yung ano yung dinadalhan mo ng ano yung mga pasalubong or something na para matuwa yung family nung babae kuya tapos oo parang liligawan ka na pero hindi pa kasi imagine 11 tapos 19 tapos parang ganun po kuya then that time po kinausap po ako ng ano ng tiya ko pero hindi ko po alam kung tiya ko ba siya or lola parang ganun kinausap po ako tapos sabi niya na pag-aasawa na po daw kasi COVID that time. So sobrang hirap po talaga na buhayin yung sarili mo or magbuhay ka ng or ano bumuhay ka ng isang tao kuya kasi COVID, walang trabaho kuya. And then that time kay I tried to commit suicide po kuya tapos sobrang dami ko po talagang ginawa kuya kasi gusto ko na po talagang mawala kasi ano po kuya hindi po talaga sila nakikinig na ayaw ko po talaga kuya kasi wala alam ay ang sinasabi nila kuya na magaling na daw ako kasi marunong na daw po akong umalaga ng mga bata kasi po kapatid ko po is ano po kuya is kanang kapatid ko po is babata ako po yung naging bilang ina nila so ayun po kuya yung gusto na ipag-fix marriage ako I tried a lot of times na mag-suicide po kuya yung gusto ko nang ibibitin yung sarili ko pero hindi ko po talaga magawa kasi po iniisip ko po sa sarili ko paano kapag nawala ako sino na yung magbabantay sa mga kapatid ko kuya so Okay, so ayan po mga kabayan, mga katrom, welcome back muli sa ating channel. So it's me Rolof Malalag and nandito po tayo ngayon sa isang lugar po na talagang may peace of mind tayo. So kasama ko ngayon, syempre yung mga Trom scholars natin. Mag-hello muna kayo. Ang ating mga beautiful Trom scholars. hello everyone. Good morning everyone. Hello po. Ay, sorry. Good evening. Good evening. Hello everyone, good evening sa lahat. Hello everyone, a pleasant evening. Ayun, so actually guys, 5 po ito sila, no? Yung Trom scholars natin. Kasama po si Jaris dito. Pero si Jaris po ay hindi po namin na-contact kasi siguro busy po sa pagtatrabaho or may ginagawa po. So ngayon, 4 muna yung kasama natin. So ang bagong nadagdag dito ay si Wella Jane. So ngayon, ginawa ko itong ganitong pagtitipon or ano natin ba, bonding time, no? At the same time, parang team building din ng grupo natin. Para syempre mas makikilala natin yung bawat isa. No, together with our Trom scholars is andyan si Janjan and si Makoy, no? So nandito po kasama natin ang Chris Jan and Mac Jane na talagang inabangan po ng mga tagapanood po ng ating vlogs. So sila yung nagbibigay po ng kasiyahan sa mga OFW, more especially sa mga taong stressful po ngayong panahon na ito. So ito ay simpleng open forum lang, ano. Gusto ko malaman lang yung side nyo at the same time para mas mas makikilala pa kayo ng viewers natin. Oo, kasi ginawa na natin to dati nung kasama yung mga beneficiaries natin. Pero sa ngayon, kakaiba kasi may naidagdag, no, na bago, si Wella Jane. So, ang gusto ko munang tanungin ay si Wella Jane kung ano yung feeling Wella Jane na belong ka dito sa ganitong grupo and first time mo ba na may ganitong kumbaga ganitong bandingan ba? Well, first of all, it's an honor to be here na kasama ko kayo, especially the Kuya Ruel. Ang masasabi ko lang po is dito first time na nangyari sa akin. Marami na akong na-experience na ganito pero kakaiba to, which is
marami akong matutunan, ganun. And then, na-meet ko yung mga, different people, especially the scholars and also the tandem of Christians. So, ayun, happy ako na with this night, makikilala ko sila ng hindi man sa buong buo, pero at least may alam ako sa kanilang buhay, at the same time share ko rin yung life ko sa kanila. So yun po. Ayun, so at least yung ganitong pagkikita natin ay may magandang maidudulot, 'di ba? So gusto ko lang itanong sa inyo kung how's the place? Kumusta yung ikaw, Makoy? For me, it's like similar dun sa taping natin last time. Peaceful siya, tsaka vibrant yung areas. Sobrang buhay ng paligid, tapos naririnig pa yung ilog, kaya sobrang peaceful siya sa utak. Ayun. About the place, yes, of course. Same kay Makoy. Sa place kasi, nakadepende yung sa place. If peaceful yung place, ma-absorb mo yung positive ambience. Siyempre, positive naman talaga yung mga ambience. Pero nakadepende talaga sa place. And I said, Makoy, earlier that I'm so stressed, ganun. But siguro because of this team building or the meeting of my co-scholars, ito na siguro yung time na ma-release ko yung stress dito. And yes, dahil din sa place, napakaganda. Absolutely beautiful. Wow. Siyempre si Jingjing. Ang masasabi ko lang po is sobrang ganda. I'm not expected na makikilala ko si Ate Wela. Hello sa'yo. Masayang-masaya po ako kasi nagsama-sama na din po yung scholars, and then nakita ko nila din sila Kuya, and then sila Kuya Janjan and yung Makoy. Kuya Makoy. Sobrang saya ko po. Yun lang. Yun. Sa akin po, it is the first time po, kuya, na nakapag bonfire at nakalaag sa gabi, yun. Yes. Okay. Okay. And then, what I can say sa place is, it is very beautiful. Even taga-Valencia ako. Ngayon pa lang ako nakapunta dito. And sobrang saya, sobrang peaceful ng paligid. About sa place, it is really beautiful, and hindi na po ako panibago rito kasi I grew up sa bukid, so ganito talaga yung tanawin dun sa bukid. Tsaka napakaganda po, kuya, parang napaka-peaceful, wala ka pong wala ka po talagang naiisip na kuya. Lang po, kuya. Tapos sa mga kasamahan ko po, I'm really happy to meet Mac Jane tandem kasi first time po namin na makasabay po sila, kuya. And then also, I'm really grateful po, kuya, na nakilala ko po si Ate Wela Jane sa personal. Like, hindi ko po talaga malalaman ang kanyang totoong pagkatao po, kuya, pero at least makakita ko po siya sa personal. Grabe, mauwam na eh. Seryoso mga isa, guys. Sabay, buka tao ba? Kanina ba yung story? Seryoso. Ayan guys, sa akin po, maraming salamat po siyempre, nakapunta pa kami dito ng spot. Sobrang lamig, siyempre. Tapos, sa lahat po ng mga scholar ni Kuya, maraming salamat po kasi nagtipon-tipon po kami ngayon. Dahil na Kuya, kaya enjoy lang. Tapos, bukas ang maganda dito kasi magpags-pags. Yun. So at least you appreciate the place, di ba? Kasi actually naghahanap kami ng perfect place talaga na suit sa gusto ko na ganito. Parang mag-uusap lang tayo ng mga random ng mga conversation, and gusto ko lang malaman talaga na yung buhay-buhay nyo talaga. So ang payo ko lang syempre sa mga Trom scholars natin ngayon na gusto ko malaman deeply. Huwag niyo isipin na you are beneficiaries right now. Isipin niyo na parang syempre magkaibigan lang tayo o bilang tao, no? Huwag niyo isipin na
may boundaries ba, no? Porket beneficiaries kayo, kaya limited lang yung mga i-share nyo. Isipin nyo na parang mag-best friend lang na ganito, nagkwentuhan tayo. At talagang sobrang init na. Sumasobra Diba? yung Oo. Pero okay lang para maano yung lamig dito, guys. Sobrang lamig kasi. Okay, so ano na ba? Meron akong mga inanda dito na ano, kasi naghahanda naman talaga ako ng mga ganito. Mga questions para sa inyo. At gusto ko lang malaman talaga coming from you. Siyempre kasama dito yung mga leading man natin, no? Pero before yan, usog muna tayo. Before that, Usog muna tayo. parang lumalakas Paano ako. lang? Ay, Basta yung ano ko lang dito, kumbaga masasabi ko lang talaga na you are free to express your feelings, no? Kahit anong problema yan, kasi we just listen, we don't judge, no? We give advice, no? Kaya kung gusto nyong umiyak or i-release yung gusto nyong mga sasabihin dito, so free talaga, no? At nandito naman ako or kami, tayong lahat, para magbigay ng advices sa bawat isa, 'di ba? So ito na lang, una syempre si the younger, si ano ba? Christine. Ayan. So ano to, heart to heart talk circle. Pero hindi siya circle kasi ano lang. Oo. Yan. So para sa isang question lang tapos isa-isa kayong sasagot nito, no? So, ano ang pinakamalaking pagbabago sa buhay mo ngayong taon na ito? Ang pinakamalaking pagbabago po sa buhay ko po, kuya, is yung marami po akong nakilalang tao, kuya. Tapos isa pa, kuya, is marami po akong mga napuntahang lugar. There's a lot of opportunity po, kuya, na napunta po sa akin simula po nang nakilala ko kayo, kuya. Kasi po, kuya, sa buhay ko po, kuya, is wala po akong panahon po sa sarili ko po, kuya. Like, ano lang po, kuya, anong trabaho para sa sarili ko. I make my own and deeds po, kuya. Wala po talaga akong ano po, kuya, like na makapagala. Actually, kuya, this is my first time po, kuya, na maka-feel ng ganito, kuya. Yung ano, kuya, parang formal lang po, kuya. And also, yung pagbabago po, kuya, is the way I treat people, kuya. Like, mahihain talaga ako, kuya. Well, lumalabas lang yung pagka Christina, bungis-ngis siguro pag comfortable na po ako sa isang tao, kuya. Kasi po, gumagawa po ako ng boundaries sa sarili ko po, kuya. Kasi ayoko po talagang, parang ayokong makihalubilo or ano po, kuya, sa mga taong alam kong maliit lang, ay alam ko po yung mas mataas po yung standard nila, kuya. That's why, kung ano yung pinapakita ko sa inyo is if ever na hindi po kayo comfortable or something po sa aking bibig po, kuya, kasi po napakadaldal ko po talaga at napakaingay ko po kahit saan po ako ilagay ng, pero sa comfortable lang po talaga, kuya. Yun po yung ano, kuya, yung, and also the scholar, kuya. I want to say thank you, kuya, kasi po simula po nung ako'y naging scholar, kuya, is may malaking pagbabago, kuya, kasi kuya, tumaba na ako. Di ba? Halata naman. Oo, tumaba na ako, kuya. Like, matagal na po talaga na pangarap ko po, kuya, na tumaba. Pero ngayon lang natupad, kuya, kasi ay gumagawa pa rin ako ng trabaho, kuya. Pero hindi na katulad dati na I push myself even though I'm tired. Kasi po, iniisip ko na pag titigil ako, wala akong magagawa or wala akong kikitain. Paano yung mga kapatid ko? And I know that I have a father, pero hindi ko po talaga gusto, kuya, na siya lang yung magtatrabaho para sa amin. Gusto ko pong tumulong as a older daughter of my father, kuya. That's why, yun, kuya, parang sobrang nakakapahinga na po ako ngayon. Minsan na lang po ako nakakapagtrabaho, kuya. Kaya yun, tumaba ako, kuya. Grabe. So, blessing in disguise din na nakilala ka ng Trom community, no? At isang malaking opportunity ito na talagang dapat nating pahalagahan, 'di ba? Kasi walang may alam na matutulungan ka at makikilala ka ng Trom community. Kaya ang gagawin mo lang is ipakita mo sa mga tumutulong na you are very grateful. You appreciated their mga tinutulong sa iyo, no? At isa pa, hindi lang ikaw yung scholar, maging yung mga kapatid mo, 3 kapatid. So parang isang kumbaga 2 birds in 1 stone, 2 na natulungan
at the same time yung papa mo. 'Di ba? Kasi medyo hindi na siya kailangan pang magtrabaho ng whole day or ano. Kailangan na kayod kalabaw talaga kasi may mga pinapaaral. So ang isusustain na lang niya yung pang-araw-araw ninyo. 'Di ba? So we're happy, Christine, na talagang na-feel mo yan in that way sa taong ito, yung ganyang mga kumbaga kasiyahan, no, at opportunities, 'di ba? So dito naman kay Mabel, alam natin na talagang ang daming blessings din na natatanggap ni Mabel. At isa dito is syempre yung pagkakaroon ng scholarship, 'di ba? Kasi college na po siya, college student na po. Hindi biro yung mga bayarin diyan. So para sa iyo, Mabel, regarding sa tanong kanina, ano yung pagbabago or ano yung mga magagandang nangyari sa buhay mo, pinakamalaking pagbabago sa buhay mo ngayong taon na ito? Or even though nung nag-start na vlog kayo? Ano kuya, nakikita naman talaga ninyo na nabago yung buhay namin. Hindi lang yung bahay namin kuya. Which is yung pag-aaral ko na rin po. Naging mas magaan po sa buhay namin na makapag-aral po. Lalong-lalo na po ako. Dahil bihira po noon, parang imposible po na makapag-college ako dahil sa hirap ng buhay namin. At simula po nang nakita po ako nila Kuya Ruel, nabago po yung buhay ko. At sa ngayon pong taon na to kuya, ang is mas marami pong blessings na dumating sa buhay ko, as well as struggle po kuya na dumating sa buhay ko. Pero simula nung nakita niyo po ako kuya, ang dami talagang blessings na nakuha ko. And nabigyan po ako ng pag-asa po na magpatuloy sa pag-aral dahil sa tulong ninyo po, lalong-lalo na po kay Tita Francisca na nag-sponsor po sa akin. Salamat po kuya. Ang pinaka nabago sa akin is mas naging strong po ako kuya sa mga nangyari sa buhay ko po, dahil ngayong taon po ay sunod-sunod po sa pamilya ko po, sunod-sunod po yung pagkakamatay, which is nagsunod po yung 2 lolo ko na namatay, and then after 3 weeks siguro yung ano na naman po yung kapatid ko po na nasa tiyan pa ni mama na namatay. And then that trial makes me stronger po kuya. Then dahil na rin po sa tulong ninyo nung nasa hospital si mama, mas naging magaan po sa amin, mas nabigyan po kami ng pag-asa po kuya. And then the opportunity po kuya na makapagpatuloy ng pag-aral is sobrang appreciate ko po kuya. And then salamat gud kaayo. Yun. So narinig natin at talagang makikita naman talaga natin guys, no, kung ano yung improvement sa buhay nila Mabel since nakilala natin siya, nabago yung kanilang pamumuhay, yung tahanan po nila, at until now talagang supported pa rin siya ng ating one of our sponsors na si Tita Francisca. Kaya talagang ang dami, no, hindi po nasusukat sa kumbaga sa mga salapi na tinutulong natin, kundi kung paano na nabago yung buhay nila. So yun yung how we measure syempre yung mga pagtulong o yung kabutihang nangyayari sa buhay nila. And ngayon si Jingjing naman, si Jingjing po guys ay talagang innate na po sa kanyang sarili talaga, no, sa kanyang pagkatao na talagang siya, jolly person. So sa likod ba ng ganyang ugali or behavior, Jing, ano ba yung mga napagdadaanan mo din sa buhay na talagang kumbaga magiging ka ba? Talagang kumbaga medyo na-challenge ka. 'Di ba? May mga problema kasi na dumarating sa atin, tapos minsan di natin na-handle or minsan na-overcome natin. So anong mga challenges na 'yun sa buhay natin? Like po kuya sa kapatid ko kuya. Okay. Yes po.
Kasi para po sa akin, hindi ko talaga gusto na mag-asawa yung kapatid ko. Kasi nga, sorry guys, ngayon lang Sige. ako na-cry. Kasi nga kasi pinapangarap ko sana sa kapatid ko na makatapos din sila sa pag-aaral. Pero mali pala po ako. Kasi Sige. Kasi hindi po maganda yung nangyari sa kapatid ko. Kasi sa isang iglap, baka hindi na siya makapag-aral dahil nga sa isang problema. Kasi nga, mag-aasawa na po yung kapatid ko. Hindi ako umiyak dati. Pero bakit ngayon ako nakaya? Nakaya kasi kung tungkol nga sa family ko, doon po ako makaiyak. Kaya maraming salamat po kuya kasi nandyan kayo na mag-advise sa akin kahit na alam ko na hindi ko kaya. At si Mami Bing, maraming salamat po. Kasi kayo po yung dahilan ba't ako lumalaban. Kayo yung dahilan kung bakit nabago po yung buhay namin. First na yung bahay and the scholars. Maraming salamat po talaga. Kasi nung dumating po sila kuya, nagpapasalamat po talaga ako. Kasi akala ko dati hindi ko matutupad yung pinapangarap kong bahay para sa pamilya ko po. Pero totoo pala, kung may pangarap ka, maabot mo yan. Basta magsusikap lang po. Kaya kuya, maraming salamat po talaga. Yun lang po. Wow, grabe. Guys, first time. Actually, kada vlog ko kay Jingjing, challenge ko talaga siya na umiyak or ano ba, kumbaga maging emotional po. Pero talagang strong woman po ni Jingjing. Pero sa ngayon po na may matinding pinagdadaanan po siya at ang kanyang pamilya. So, yun yung naging weakness niya. So, parang na-carried away sa kanyang emotion at ngayon lang po namin nalaman guys, no? Si Joy ba, yung kapatid mo? Yes po Ay, kuya. grabe. Ilang taon na siya? 15 po. Oh, Yes po. grabe. Iba kasi yung culture pag kumbaga kung yung parents ng lalaki at yung babae at yung lalaki mag-asawa, hindi po natin ma-handle po. Kasi kung desisyon nila, yan po yung masusunod po. Yun po Grabe po. guys. So, Sabi po, nagkayok ako. it's okay Jing, no? It's a normal reaction. So, actually guys, si Jingjing sana, munti ka na po sana yan, no? Yes po. Nung nasa kalagitnaan ng pagbablog namin sa kanya, siguro mga 5 months ago, si Jingjing ay may nagkagusto sa kanya, no, lalaki, and gusto siyang asawahin. Pero ako na tumutulong na sa kanya, nag-iisip ako ng solusyon kung syempre na hindi din maapektuhan or maapakan yung kanilang kultura. So, dinadaan ko sa legal na proseso at ayun, naisalba natin si Jingjing, no, sa ganong magiging buhay, no, na mag-aasawa or asawahin. So ngayon, hindi sila nagmamalay. Yung kapatid pala niya na babae, si Joy na 15 years old. And yung lalaki ilang taon, Jing? 18 po Uy, kuya. grabe. So, isa yan sa kultura din ng mga katutubo, right? Yes. Wela, diba? So, para naman sa iyo, Wela, in accordance with the problema ni Jingjing sa inyong tribo, syempre, medyo modern days naman tayo. Para sa iyo,
ano pa ba? Kumbaga, is it right pa ba na susundin yung mga ganyang ganyang mga kultura or tradition na na-compromise yung pag-aaral at yung buhay ng isang simpleng bata lang? Anong opinion mo doon? First of all, gusto ko lang linawin na yung tawag sa amin dun, kung ang term po sa umayam nun is buya, which means arranged marriage or forced marriage. Tapos, ang parents lang yung gusto o yung may gusto na ipag-marriage yung anak nila, both. And then, yun po yung siguro short explanation sa arranged marriage or buya in umayam ng term. Pero sa akin lang po, opinion ko po about sa ganong culture is, as Gen Z, ganon. Hindi sa kakalimutan ko na yung saan ako nagmula, kultura, tradisyon. Pero ang panahon kasi hindi yan kung for example, ang panahon ngayon, hindi yan tumututok lang sa ngayon lang na isa lang yan ka days or isa lang yan ka day. Mag-i-evolve ang panahon. So which means mag-i-evolve, there's something changes na sa culture. No, it's not sa culture because our culture wala siyang changes, pero we have to adapt the trend na or yes, we have to dwell the trend kung ano yung mga trend ngayon na para in a positive way, ganoon, na kung ano yung mga trend ngayon or mga pagbabago na kailangan natin i-adapt sa sa ating sarili. At saka siguro opinion ko po sa mga ganun is, huwag natin kalimutan kung saan tayo nanggaling, kung at ano ang pinagmula natin, pero kailangan natin isipin na ang edukasyon talaga hindi ni isa or ni kanino walang makakakuha sa atin. Isa yung weapon na magagamit natin in the near future. So ang tradition and culture nasa atin yan palagi. Pero ang education, kinakamit natin yan, minimithi natin yan. Pag wala tayong gagawin sa edukasyon, pag wala tayong ginagawa para makamit natin ang edukasyon, hindi yan darating lang sa atin ng, suddenly it came, yung edukasyon. Kailangan natin yan pagsikapan para, makuha natin yung ating tamang edukasyon, quality education, and then magamit natin sa susunod na panahon. Pero yung sa culture and tradition, sabi pa nga nila, culture is a way of living life. Nandun na yun. Pero ang edukasyon, kailangan natin yung pagsikapan para para ma-apply, makuha natin. Pero siguro yun po yung masasabi ko. Ang culture, tradition, nandito na po sa amin. Ngunit ang edukasyon, kailangan pa natin yung pagsikapan para hindi naman sa mali yung sasabihin ko, pero to educate younger generation, ganun, especially in the next generation, kailangan talaga natin na educate ang pamilya natin na ang tradition and culture nandyan na yan. Ngunit ang pagbabago ng buhay, kailangan nating gumawa at i-apply ang mga bagay-bagay na makapagpadala sa atin sa successful life, ganun. Yun. Ganda ng explanation ni Bella, no? So, tama naman talaga, no? Yung culture at tradition natin, hindi na yan pwedeng palitan or tanggalin sa atin talaga, no? Ngunit pwede nating i-improve, no? Pwede nating yung namamahala diyan sa mga kultura, tradisyon na yan, yung medyo ahead yung tag dito, di ba tawag sa inyo mga dato, chieftain. So pwede sila i-educate, no? To open up their minds na ang education pala ay yun pala yung magiging solution para sa ganyang halimbawa kahirapan, kasi it's very common naman talaga sa ganyang mga tribo na yung poverty talaga, 'di ba? So I do hope na yung mga namamahala o yung mga mas mataas
diyan sa tribo nila, no? I-open up nila yung isip nila at kumbaga ano ba, maging aware sila, no, na yung di pala kailangan i-compromise yung simpleng bata, no, para lang maiahon siya sa kahirapan, no. Yung pag-asawa pa lang ng maaga or forced marriage or yung arranged marriage is hindi pala isa sa solusyon para maiahon siya sa kahirapan or kumbaga ano siya ba, magkaroon siya ng peaceful life, no. So grabe, no, at least na open up natin yung mga ganyang ano guys, kasi yun sa nangyari po sa kapatid ni Jingjing, wala naman tayong magagawa dyan and siguro nasa desisyon din yan ng mga magulang nila. Kaya ang gagawin na lang natin at ang payo natin kay Jingjing is tanggapin na lang, no, at wishing mas peaceful yung pamumuhay nila and magkakaroon sila ng mga abundance of blessings pa, diba? So ito naman sa mga kasama natin, Janjan and si Makoy, no. So maghingi ako ng mga ano sila kanila, mga advices na pwede niyong ibigay sa kanilang apat. So pipili kayo ng isa na pwede niyong bigyan ng advice. So ano, sino yung magi-start? Si Janjan? Si Makoy. Okay, so pipili ka ng isa sa kanilang apat na feeling mo or ano ba, meron kang ma-share sa kanya na talagang advices. So, ang pipiliin ko si Jingjing kasi Okay. I've been hearing a lot about the culture sa ganyan ba yung buya. Di lang siya nangyayari sa ano kasi nila Sa tribo. sa tribo nila, marami din yan. And even though sa iba't ibang lugar maraming nangyayari rin. And mas malakas yan sa mga Chinese kasi. Regarding with that, balik tayo kay Jingjing. Ang pinaka-ma-advise ko siya is since nangyari naman yan, and tulad ng sabi ni Kuya, wala na tayong magagawa dyan kasi baka agreed na both parents, and tulad nga sa'yo, na-shock ka kasi yun nga, pinapangarap mo na matapos yung makapagtapos yung pag-aaral kayo kasama ng mga kapatid mo. So what the best advice for you is pursue that dream and prove it para sa susunod, and if ever man lang pag nagkakapamilya ka na at yung mga kapatid mo hindi na pabalik-balik yung cycle, sa same as like sa sinabi ni Wela na i-educate mo yung family mo regarding sa pagbabago ng mundo, na we can't always bring what the culture is, though the tradition may stay, pero we can change man it, we could change it naman to make it better ba. Though it's okay to have the buya, pero the education itself is isa talaga siya sa mga susi, na tulad nga ng sabi ni Kuya na hindi isa sa solusyon yung buya para may angat sa kahirapan yung tao. So we must educate, or you educate your family or your relatives regarding dyan sa stand mo na dapat unahin talaga yung pag-aaral bago yung pagpapamilya. Kaya stay strong, and hopefully makikita ka namin na nagtotoga ng black. Yun. Janjan. Jingjing Japan eh. Ayan, Jingjing. Para sa akin guys, ito tungkol ka Jingjing din daw. Kaya sa nangyari sa kapatid mo Jing, hindi natin yun milan, kaya sana ikaw hindi ka magsunod sa banghod mo, di ba? Sa kapatid mo. dapat Kaya padayon sa pag-eskwela ng tuloy ng pag-aaral mo para siyempre mabago yung buhay mo. Yan lang Jing, kaya stay strong lang. Yun. At least ngayon na open up ni Jingjing, Is it the right place or the right people ba Jing na i-open up mo yung ganyang problema? Nasa ka ba? Taong-tao ngayon na i-share mo yung ganyan? Okay lang. So at least dito niya in-open up sa atin guys, At talagang andito naman kami para, yun nga sabi, we just only listen, we don't judge, we only give advices, 'di ba? So ayun, grabe guys, at hindi ako makapaniwala kasi si Joy isa sa tahimik talaga.
Oh, pag nagba-vlog ako kina Jingjing, hindi yan nagpapakita, naiiya yan. Pero talagang di natin malalaman yung buhay natin, ano? Kasi yan po yung isang malaking problema po na Okay. dumating po sa family po namin, kuya. Kaya nakaiyak po ako. Sobra. Yes po. Hindi mo alam na may jowa siya. Hindi. Ay, grabe. Pero yung ano, yung mapapangasawa niya, jowa niya yun. Mm-mm. Ay, Hindi namin alam. Pag yung pumunta po sa Nakaato na sa inyo balay lang. pumunta po siya. Pagdating sa bahay, doon po namin nalalaman na jowa pala na Jojo yun. Yes po. Yun po. So parang ano na no, parang huli na ang lahat Oo, na huli na ang lahat. papayuhan pa or gagawa pa ng aksyon. Oo, sinabihan ko siya dati, pero hindi, wala akong magawa. Kasi decision nila po. Grabe. So yun lang. Di po alam ng ano ko. Go Di ahead. po alam ng parents ko na ano pala sila. Kaya ay, no isa pa choice rin sa na lang. desisyon din ni Joy Joy na Oo. parang ganun. Grabe. Sila dalawa. Daw masakit pa rin sa'yo kasi nangarap ka na makapagtapos ka Yes na. po. Kasi sabi ko sa sarili ko, kung makaangat po ako na maging successful po ako, lilingon ako sa mga kapatid ko para din maiahon din po sila sa kahirapan, and then maabot din nila yung kanilang pinapangarap. Pero wala po. Pero okay lang, Jing. Hindi naman dun magtatapos. No? Yes po, kuya. Kasi isang kapatid mo lang yun, desisyon niya yun. Marami ka pang kapatid Yes. na nakitaan mo din ng potensyal na posibleng magiging din ba, instrumento para makatulong sa pamilya mo or kakagapay mo sa pagtulong din. Diba? Kaya huwag kang mawala ng pag-asa. Yes po. Always positive. Baka syempre andun yung yung swerte ni Joy Joy, 'di ba? So malay natin. Kaya huwag tayong mag-iisip ng negatibo towards sa mga desisyon. Kasi ang lahat ng mga desisyon ay talagang kumbaga nangyari yan kasi kagustuhan nila. So we cannot rewind the mga nangyayari. So ang we only wish na lang is yun nga, sabi ko kanina na peaceful life ni Jingjing at syempre hindi siya mabigo sa kanyang desisyon na ganun, no? At gusto ko din itanong din kay kay Wela kasi nga at the age of 16, 'di ba? Nagiging na siya palaban. Kasi yung ganyang kultura is sa may ginawa siya para hindi siya hindi siya makapag-asawa ng maaga. So paano mo? Ano yung mo, kumbaga inisip mo that time na isa ka palang musmo, 16 years old, grade 9 ka pa nun, di ba? Oo. Ano yung saan ka kumuha ng ng lakas ng loob na gawin mo yung desisyon na yun? Well, sabi ko nga po, yung unang vlog na susubukin ka talaga ng panahon kahit pamilya mo pa yan. So, sa panahon na iyon, year 2020, talagang di ko gusto yung lalaki ni hindi ko ngayon nakita personal. Nakita ko lang siya nung kumbaga sa sa term namin is pamalae. So talagang nalungkot na may halong galit bakit nila ginawa yun sa akin, na pinatunayan ko naman talaga sa pamilya ko na gustong-gusto ko talagang mag-aral, hindi lang sa gustong-gusto kong mag-aral kung hindi pinakita ko sa kanila na naging excellence ako sa sa schools ganun. So siguro para sa akin po is yun po yung ebidensya ko po or magagamit ko sanang ebidensya or patunay sa kanila na gusto ko pa talagang mag-aral ng walang disturbo ganun. Pero yun nga po wala tayong magagawa sa kultura na yan pero sasabi ko nga kanina na i-educate natin ang pamilya because ang dalawang pamilya which is pamilya ko and then the family of that boy is may na sila, may kasunduan na forced marriage. Then talagang wala ako sa sarili. I attempt so many times of suicide ganun, pero ang solution ko lang dun is
pumunta. Kasi bahay namin sa Kanangaan, dalawang kumbaga first floor, second floor, sa amin tawag doon Dos Andadas. So sa itaas, simbahan yung nasa itaas. Talagang doon ako pumupunta every time nakakaisip ako ng hindi maganda, like mag-suicide. Sinabi ko kay Lord na, Lord, kung ano man ang gagawin ko, gagabayan mo ko, ganun. Alam ko na alam ko na sa decision kong ito na mag-suicide. Alam kong maling-mali, kaya nga pumunta ako dito sa iyo. Umupo at nakiusap na i-guide mo ako sa tamang direction, ganun. Kung ano man yung mga ways na pwede kong gawin para ma-escape itong situation na ito, give it to me. Sinabi ko yun kay Lord sa church, ganun. And then, so mysterious, ginawa niya ang lahat para iwanan ko yung ganun bang mga palaisipan na mag-suicide. Kasi, He gave me people na magpaparealize sa akin na hindi lang suicide ang tanging decision para mawala ka sa ganyan sitwasyon. Sila yung mga taong nagbibigay lakas loob sa akin para i-escape ko yung ganyan sitwasyon. Sinabihan na lang nila ako mga advices ganun na ipakita mo sa kanila na desidido kang mag-eskwela at tanging ang edukasyon lamang ang susi para sa magandang kinabukasan. So ayun, ilang months tumira yung lalaki, ilang months, pero ako may itak ba tawag doon? Sinabihan ako may isang tao na nagsabi sa akin na sige, just to intimidate him, magdala ka palagi ng itak, ganun. So palaging may itak ako sa kilid, tagiliran ko, ganun. Then may times na pag kasi modular yung panahon na yun, nag-answer ako ng module, tapos ang TV namin is nasa baba. Maraming tao kasi kami lang yung may TV. Tapos ako, dahil nga sa sitwasyon na yun, hirap makipag-socialize sa mga tao kahit pamilya. Hindi ko kayang harapin kasi nafe-feel ko na trinidor nila ako. Ako yung pamilya nila. Bakit sila yung bang mas gusto pa nila yung lalaki na kausapin kaysa ako. Mas gusto pa nilang advice na, uy, kung porsigido kang mangasawa sa anak ko, pakita mo sa kanya, gagawin mo ang lahat na mapangasawa mo siya. Kaya somehow nafe-feel ko yung pagka-trider nila that time sa akin, pero only that time lang. And then nag-answer ako sa module ko. Then suddenly he approached me. Then he said, ano ginawa mo? Tapos parang na-trauma na ako that time. Sinabi ko, anong paki mo? Tapos I shouted, rape! Tapos lahat ng tao na sa ibaba nanood ng TV, lahat sila pumunta sa taas, gano'n, lahat sila pumunta sa taas. Anong nangyari? Anong meron? Then that time na ko yung itak kasi nga sobrang sobrang takot na takot ako pag lumalapit siya sa akin. So na ganun ko yung itak, kaya mas sumobra yung galit nila sa akin. Bakit daw ako nabago daw ako sa ganung panahon. So ayun, napilitan akong pumunta sa close na teacher ko, ganun, kasi then sinabi naman nila sa akin na if di ka na comfortable sa pamilya mo, just come here, sabi nila. So ayun, pumunta ako doon ilang weeks. Then na-realize ng pamilya ko na tama na, nasa tamang edad ng mga anak natin na may rights na sila para mag-decision sa kanilang buhay. Nakita naman natin na tama naman yung kanyang decisions in life. So doon nagsimula siguro sa ganung sitwasyon is na-educate na rin nila ang kanilang sarili na hindi
hindi tama ang ifo-force nila ang kanilang anak sa sa ganung maling desisyon. Siguro hindi naman yun maling desisyon, pero mali para sa akin na may mataas akong pangarap sa buhay. So ginawa ko ang lahat with God's will and God's help, ganun. So I'm so thankful na nandito pa ako ngayon. May freedom sa lahat kasi simula nung naka-experience ako nun, hindi na ako nagbo-boyfriend. Marami yung nag-attempt pero wala ako sa wala pa akong plan. Siguro practice ko muna na mag-interact sa mga people sa mga guys, pero I'm so happy na kaya ko palang lagpasan ang ganong problema kahit pamilya na yung susubok sa akin. Yun po. Grabe. Nice story, no? At talagang nakita natin kung ano si Wela ngayon na naging strong, independent woman ay dahil yan sa kanyang mga experiences, no? At sa mga nalampasan niya mga pagsubok sa buhay. Kaya grabe, no? Hindi ko ma-imagine yung kumbaga wala ka ng kakampi, no? Sariling pamilya mo or kamag-anak. 'Di ba? So, I hope na may natutunan tayo diyan, no? At isa si Wela Jane na makapagpatunay talaga na kung may pangarap ka, mo talaga, kumbaga labanan mo yung mga pagsubok, no? Labanan mo yung mga struggles along the way. Grabe. So, si Mabel, parang natulala si Mabel. Ano yung naisip mo? Naisip mo dun sa shinare ni ngayon? Ni Wela? Ano po kuya, while listening po kuya, pinipigilan ko po yung luha ko na tumulo po kuya dahil ramdam ko po yung sakit at hirap po na naranasan po ni Ate Wela, and then sobrang believe po ako kay kuya, Ate Wela dahil napaka-strong niya po despite sa wala na siya pong kakampi. Also her family po wala na po kanang. And then, I am very happy na na-conquer ni mo ate. Grabe gid ka strong yun. And then, may your story maging lesson sa mga kasamahan natin. Lalong-lalo na sa atin nga Jingjing at Christine. Dahil si Ate Wela kasi ang nakakatanda sa atin, and then siya rin yung may pinaka mahirap na daanan. We have sa amin na alam naman natin na may mga pagsubok tayo, pero iba kay Ate Wela po kuya. And then salamat Ate Wela for sharing your story. Ang dami kong natutunan. Ayun. So, si Christine naman parang ano yung nafe-feel mo, Christine, nung narinig mo yung story na ganun pala sinubok yung isang Wela Jane? Po kuya, when I was 11 po kuya, na-feel ko po yung fixed marriage. Hindi po kuya, kasi pinipilit ko po talaga yung nakalimutan kuya, kasi lang po yun kuya, parang 11 years old po ako nun kuya, tapos meron pong lalaki po kuya, tapos parang 19 po siya kuya, tapos palagi po siyang pumupunta po dun sa po kuya, dun po sa bahay po ng tita ko, and then po kuya, meron siyang dinadala always na parang pasikat, yung parang yung tawag ba dun, yung dinadalhan mo ng yung mga pasalubong or something na para matuwa yung family ng babae kuya, tapos parang liligawan ka na pero hindi pa, kasi imagine 11 tapos 19, tapos parang ganun po kuya. Then that time po kinausap po ako ng tiya ko, pero hindi ko po alam kung tiya ko ba siya or lola, parang ganun. Kinausap po ako, tapos sabi niya na pag-aasawa na po daw kasi COVID that time. So sobrang hirap po talaga na buhayin yung sarili mo or magbuhay ka ng bumuhay ka ng isang tao kuya, kasi COVID, walang trabaho kuya. Parang doon na po nila inisip na ipapangasawa na lang po ako kuya. Tapos and then that time
I tried to commit suicide po kuya, tapos sobrang dami ko po talagang ginawa kuya kasi gusto ko na po talagang mawala kasi ano po kuya, hindi po talaga sila nakikinig na ayaw ko po talaga kuya kasi wala, ang sinasabi nila kuya na magaling na daw ako kasi marunong na daw po akong umalaga ng mga bata kasi po kapatid ko po is ano po kuya is kapatid ko po is babata, ako po yung naging bilang ina nila. So ayun po kuya, yung gusto na ipag-fix marriage ako. I tried a lot of times na mag-suicide po kuya, yung gusto ko nang ibibitin yung sarili ko pero hindi ko po talaga magawa kasi po iniisip ko po sa sarili ko na paano kapag nawala ako, sino na yung magbabantay sa mga kapatid ko kuya. So nilayas ko kuya sa among balay kay wala jud ko misturahan even sa akong family kuya. Actually wala jud ko mama sa akong family, nilayas jud ko kuya. Dito ko nangita ko ako ang kagalingon nga ng matrabahoan, nag-extra ko sa bakery just to feed myself kuya. Sobrang hirap po talaga kuya na yung sariling pamilya mo po kuya yung magtra-trader po kasi marami po talaga akong pangarap kuya kasi lumaki ako sa kahirapan. So pag lumaki sa kahirapan, maraming pangarap, tapos parang doon po lang nalamdaman kuya na ganito pala yung sakit ng wala kang mapapagsalitan kuya, kaya yun, naglayas ako. Tapos every hapon kuya umuwi ako doon sa bahay namin kuya, dinadalhan ko yung mga kapatid ko ng kuya, yung sweldo ko, di bali kasi parang 50 pesos is napakalaki na nun, tapos bakery yun, tapos ako yung tigugas ng plato. Like sobrang proud talaga ako sa sarili ko na nakaya ko yun, lumayas ako noon. Tapos kada hapon kasi takot na po talaga ako na doon magtambay sa amin kasi nandun talaga palagi yung lalaki. Tapos that time kuya na parang doon ako nag-answer ng module kasi modular that time. Then lumapit siya sa akin, tapos ayoko talaga kuya yung yung feeling yung gumanon siya sa akin kuya. Then ayun, natakot na ako kuya kaya tumakbo na talaga ako. Tapos sinabihan ko yung mga tita ko na parang pila ko na-harass ko. Sinabihan ko sila na nabastos ako, pero sinabihan lang nila ako na okay lang yan kasi dapat masanay na daw ako kasi siya na daw yung magiging ko kuya. Pero hindi po talaga ako nanood. Kaya yun kuya, nakinig po ako sa story niya kuya, is bumalik sa akin yung mga alaala na dapat kinalimutan ko na. Actually kuya, hindi ko po yun in-open up sa inyo kuya kasi gusto ko na po talaga siyang kalimutan kuya eh. Yung mga time na mahihirap po sa akin kuya. Imagine, 11 pa ako noon, naglayas na ako sa bahay para lang makaiwas lang talaga sa ganung bagay. Tapos umuwi lang ako kada hapon pag may kaunti na akong kita. Binibilhan ko ng kapatid ko, tapos nag-i-explain ako doon sa kanila na hindi ako pwedeng kasi yung may naghahanap sa akin. Parang naisip ko, parang wala na talaga akong kuya kasi pag every time nandun po ako sa bahay, nakita po ako ng kapitbahay namin. Tapos sinasabi na, bumalik ka doon, may naghanap sa'yo. Tapos yun po kuya. And sobrang sakit lang po talaga kuya. That's why po sa family, sa relatives ko po kuya is meron po akong meron po akong pagka-dismaya po sa kanilang ginawa sa akin noon. Yan lang po. Napayak mo kami, Christy. So actually guys, ngayon lang po natin nalaman talaga, no? Thank you Christine, Wella Jane, for sharing your stories. Salamat sa tiwala na dito nyo inopen yung ganyan. Yung ganyang mga nangyari sa masalimuot na buhay nyo. And grabe, speechless ako. So parang same scenario din po ang nangyari kay Christine. Kaya ngayon guys, no, mga katrom, talagang nakita natin napakapalaban po nila, napaka-strong po nila sa lahat ng mga pagsubok na dumaan sa kanila, dumating. Nakita natin na talagang hindi sila sumurrender, hindi sila nagpatalo. Kasi doon pa lang, no, sa murang edad nila, na-conquer nila yung ganong pagsubok na yun. How much more na sa mas marami pa, no? Kaya nakita ko si Makoy na parang teary-eyed na din. Ano yung nafe-feel mo, Makoy? Ano yung Ano lang kuya, kasi I find Christine same as Jingjing na mga jolly person ba. Kaya na carried away talaga ako nung nagsalita na si Christine kasi di ko naisip na she has that story behind pala kasi we all thought
lang kasi na wala lang siyang nanay. And Mm-mm. she only has a father. Kaya they are struggling that kind of situation talaga sa buhay. Kaya doon nung nagkwento siya, parang di ko in-expect ba na may ganung ano pala, may ganung sugat pala siyang tinatago sa sarili niya. Kaya, di ko ma-explain kasi na-realize ko lang talaga the same as the way na sinasabi niya sa akin, di niya talaga alam na may behind talaga sa lahat. Kaya I want everyone to know and I want everyone to do na to be tawag nito, to be respectful to anybody kasi di talaga natin alam yung mga kwento nila. Let's always spread love at saka yung ano lang, positivity. Kung walang magandang masasabi, na just shut up. Kain ka na lang po, tas matulog, yun lang. So, ayun, di ba? Huwag talaga natin i-judge accordingly sa nakikita or na napapanood lang natin. Kasi behind that smile, behind that laugh, or behind that attitude or behavior niya, may stories doon na pinipilit niyang ayaw i-share kasi nga parang gusto niya kalimutan. Pero ngayon, at least na-i-release mo ngayon, Christine, no? Sorry for ganito na i-share mo. Pero wag kang mag-alala kasi hindi ka man nag-iisa, 'di ba? And hindi 'yun magiging sukatan or hindi 'yun sukatan para i-judge ka ng ibang tao, 'di ba? Doon mas bibilib pa sila, no, sa mga napagdaanan nyo. Mas bibilib pa sila sa inyo or mas nakitaan pa kayo ng potential talaga na may future kayo amidst all the struggles nyo na napaka-minor pa, no? Kaya huwag kayong mahiya sa pagkwento at syempre sa nangyayari ngayon, 'di ba? Kagaya sa narinig ko kanina na si Wela ay parang affected siya or may kunting epekto yung mga pambabash sa kanya. Pero imaginein mo yung mga pinapayo ni or i-internalize mo yung mga pinapayo ni Makoy, di ba? Doon pa lang sa napagdaanan mong struggles nung 16 years old ka ba? Ang laki nun, no? Napakabigat na nun. How much more ngayon na yung mga taong nambabash sa'yo is hindi mo man sila kilala. Di ba? So, dyan, saan ka ba magmamatter? No? Saan ba yung mas mabigat sa'yo or mas matimbang sa'yo? Yung mga taong hindi ka kilala pero binabash ka? Or sa mga taong naniniwala sa'yo at majority talaga na sumusuporta sa'yo? Diba? So, konti lang sila. So, i-disregard na lang. No? Ang mas iti-treasure mo na lang yung mga taong mahal ka, sinusuportahan ka, at naniniwala sa kakayahan mo. Diba? So, ayun guys, at bago ko tatapusin yung na ito, meron lang ako ipapagawa sa inyo, no? Since na-share nyo na po yung kwento nyo sa grupo or maging sa Trom community, 'di ba? So meron akong ibibigay sa inyo na papel at ballpen at isusulat nyo dito. Ano po? So daw Makoy? So sa apat ng na ito, sa apat ng mga scholars natin. So ito lang ang tinatawag ko itong a letter to my future self. No, letter to my future self. Okay, so bigyan sila ng isang page ng notebook, ball pen. So okay ba sa inyo, makapagsulat ba kayo ng comfortable? Okay ha. Sumulat kayo ng liham para sa sarili nyo. Nababasahin nyo pagkalipas ng 1 taon. It's either Bisaya, Tagalog, or English. Oo. Random, magay ka. Grabe ka random kuya. Diba? At pwede nyo bang ibahagi ngayon kung bakit nasulat nyo yun, yung liham na yun, for your future self? Okay? So we just only for 1 year or for upcoming years pa na na magiging successful someday, ganun. Okay, so habang nagsusulat sila, gusto ko lang tanungin si Janjan. Ibigyan mo yan dyan. So, ayan Jan, ano yung mga natutunan mo dito sa ganitong open forum or heart-to-heart talk? Kasi mo natutunan. Anong natutunan mo? Sa akin po guys, nagpapasalamat mo ako kasi sa mga lahat po na pinagdaanan nila na share nila ngayon. Sa mga bigat noon. Siyempre naranasan mo namin na mahirap noon pero
hindi namin yan naranasan yung mga pinagdaanan nila na siyempre na may ikaw na yung habulin ng lalaki. Kaya mas believe ako sa kanila kasi pinaglaban talaga nila yung sarili nila para hindi makuha ng lalaki. Kaya yan lang guys. Maki. Ayun. So, syempre gusto ko rin tanungin si Makoy kung masaya ka ba na naging parte ka sa ganitong ano natin, open forum at parang ano ba, parang bandingan na din. Sa tanong mo kuya kung nagiging happy ba ako, hindi. Kasi I'm so grateful. Yan. I'm so grateful po. Other term lang pala. I'm so grateful po na naisama ako sa ganito. Hindi sa sa gala. What I'm talking about is naging parte ako sa journey ni Kuya at isa din ako sa naging instrumento ni Kuya na para makatulong not just kay Wela and to other charity beneficiaries din ni Kuya kasi tulad nga ng sinasabi ko, isa din to sa mga pangarap ko if mag-succeed ako sa buhay. And I'm so thankful Kuya sa pagpoporsige. Thank you so much sa patience mo. Thank you so much sa perseverance mo kasi kahit anong tago mo, alam namin na yung bigat na dinadala mo na andyan sa iyo. And naway hindi ka magdadalawang isip na magsabi sa amin na kung mabigat na talaga, pwede natin itakbo yan doon sa Grand Meadows, pahabol tayo sa aso para makalimutan yung saglit. And hindi na ako masyadong magpapasalamat sa inyo. I just want to say Kuya na kung ano man yung pinagdadaanan Kuya, hopefully na it will make you more stronger and it will it will inspire you more ba to do good more. And tulad ng sinasabi mo sa amin, hayaan na yung mga basher and we hope na mas magiging stronger ka and mas mag-succeed pa po. Yes. Diba? Yun naman always kung sa pinapayo sa lahat na maging sa mga beneficiaries ko na kung gaano ka sinusubok ng mga circumstances, struggles, ganoon ka din kalakas someday. Diba? Kagaya sa atin, no? Actually, sa pagbablog ko, it's been already 5 to 6 years na, running for 6 years na. Kaya nagtataka yung iba, bakit daw kahit anong pambabash or pandadown sa akin, parang mas pinipili ko na lang na kumbaga, deadmahin, ignorin sila. It's because naging solid na yung foundation ko. Diba? It's dahil din ito sa mga taong pilit akong dinadrag down. Diba? So, every time na ganun yung may encounter ko, pambabash, pambabalahura, tinitipon ko yun. Tinitipon ko to make my foundation stronger pa. Kaya ngayon, nagtataka sila bakit daw, kumbaga napakadali ko lang i-overcome yung mga napagdadaanan ko. It's because I have the self-control. Ganun talaga yung pinaka-importante. Self-control and alam mo yung tama at mali, no? Even though hindi natin ma-judge yung mga taong minsan nagsasuffer ng mga depression or stress kasi that's uncontrollable. Pero ang sa akin lang, as long as kaya mo pang i-control yung sarili mo at kaya mo pang gawin yung tama, doon ka mag-focus, no? Set aside mo yung mga negatibo kasi only you and God knows kung ano yung kapalaran mo, ano yung destiny mo. Diba? Kasi yun nga, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. So we have our own plans and tayo yung gagawa sa mga bagay na magiging successful tayo someday. Diba? So thank you din Makoy for your care at syempre sa concern. But don't you worry, no? Kasi palaban na to. Diba? May dagdag sana ako. Oo, ano yun? Bro, I just want to say thank you. Actually guys, isa din sa reason dati kaya tinatanggihan ko yung offer ni Papa na sumama sa prom. Kasi nahihiya talaga ako at natatakot ako ba na baka sa pagpasok ko baka
baka off yung ano ba, baka off bitaw yung energy. Baka kung sa term pa, baka balahura yung mga tao ba, ganun kasi yun nga, may mga issue na kabila pero not knowing na yun pala lang yung mga tao lang pala yun, yung mga supporters lang ba. And first talaga kadating ko doon sa bahay, yung nakita ko doon na si Lindon, si Janjan, tapos parang si Kuya Victor ata yun. Ikaw ba yun, Kuya Victor? Kasama nila, Janjan, or si Kuya Alex ba yun? Doon. Di ko in-expect na ganun pala sila ka-welcome. And time to time talaga guys, if you only knew, sobrang bait niya ni Janjan, sobrang caring ba. Malaan, tagbayot. Tol, mata dun, kawan na tol, gustong ka na ba? Sobrang caring ni Janjan. Kaya thank you so much Janjan, and hopefully, dili ka mawala sa side ni Kuya. Padayon lang din. Ampingan ang kagalingon permi. Das, ay, wala big pang chicks kay magluya ka. Dili yung pang chicks, magluya ka. And I just want to appreciate Janjan kasi nakita ko talaga kung gaano siya kaporsigido. Siguro for me is nasulat ko to dahil sinulat ko ang bawat titik na ito para para makita sa future self ko 1 year from now siguro 1 year from now na on how stronger I am today, and sa isang taon na yun mas mapapastrong pa ako, at grabe believe na siguro ako sa sarili ko if ma-achieve ko yung nasulat ko dito. So yun siguro. So, pwede na bang basahin? Is it okay? Wala po naman. Sige, okay lang. Siguro may subject kuno kung sa technical writing pa is sinulat ko dito, hinubog sa panahon. Dear Wella, magandang araw sa iyo. Halaga pang grupo. Magandang araw sa iyo, at kung ano man na araw o oras mo to babasahin in front of Trom community. Gusto kong malaman mo na proud ako sa iyo. 1 taon na ang nakalipas since I write this letter to you about how proud I am and believe kung paano ka naging strong independent woman dahil sa mga naranasan mo sa buhay. Magpatuloy ka lang sa buhay at maging good moral sa mga tao, especially sa kabataan, especially sa katutubo. Ganun, wapa na ko nahuban. Nice. So, maybe si Christine. Are you done, Christine? Tapos ka na? Sige, okay lang. Okay, si Jingjing. Okay. So, pwede mo i-share yung sinulat mo ngayon na letter for your future self. For myself, sana makapagtapos ako sa pag-aaral at marating ko lahat ang mga pinapangarap ko. And my expectation next year is sana maging maayos yung pamumuhay namin sa family ko. I hope na after this year mabasa ko tong sulat na gusto ko na maabot sa tanan. Wow. Nice. Sinulat ko talaga ito, kuya, para So, grabe guys, no? Ang bilis lang po nila makapag-isip, no? Yan yung trademark po ng Trom Scholars. Kaya hindi po magsisisi yung mga tumutulong po dito sa kanila. Kasi, nakita po natin sa kanila na talagang pinapahalagan at evident naman talaga yung pagpo-focus sila. Kasi, ayan, nakita natin na magagaling po sila, guys. Ako lang doon una, kuya. Okay na? Sige. So, sinulat ko tong liham na to because kasulinderon ako. I want to surrender a lot of mga bashing, kuya. Like, first of all, kuya, I just want to open it with you. Nislod sa kuno ay pumasok sa isipan ko, kuya, na gusto ko nang mag-isip. I-stop muna namin yung Christian.
That's why I wrote this letter. Pero kuya, naisip ko po kuya, kung merong nagbabash, meron din pong nagsusuporta sa amin, and that's people, I don't want to disappoint them na bigla lang po kami mag-stop. So, yun kuya, gusto po, naisipan ko nung una na mag-stop na po muna ng Christian kasi parang hindi ko po kuya yung pangbabash po talaga sa akin kuya. That's why I want to read this. Sa lahat ng mabuti mong nagawa, meron pa rin yang pag-iisip na mali sa ibang tao. Ikaw ay isang matibay na bata at sana sa lumipas ng mga taon ay mas maging matibay ka. Though life is hard, but there is a group of people help you. That people is my kuyas. So I hope to myself to be more brave. Don't listen to them. You're enough just the way you are. You become the mother of your 3 younger siblings, so I know you can do it. Kasi po kuya, naisulat ko po kuya kasi nung baguhan pa lang po ako sa SOCMED kuya. Marami po talagang kuya, yung mga char-char kuya. Hindi ko po talaga gusto yung kasi po, tao lang din po ako kuya, nasasaktan po sa mga sinasabi po nila. Kaya yung kuya, naisipan ko na stop na lang, pero I changed my mind kuya kasi meeting you and meeting Kuya Janjan is one of the best happen in my life kuya. Wow, grabe. So, we cannot invalidate the feelings naman talaga, no? Lalo na baguhan lang kayo sa SOCMED. Tapos, ganun na lang yung mababasa nyo. But, tawag dito, basta just bear in your mind na lahat ng mga pambabash nila or negative na comments ay katumbas doon is syempre yung pagiging strong mo, no? You make you more stronger, at syempre kaakibat doon is yung napapatunayan mo sa kanila na mali yung pambabash nila or mga negative comments nila, 'di ba? Yan kasi yan isa sa motivation din natin, no? Para mas mag-work hard, para mas galingan pa natin. Kasi ang paniniwala nila na ganito ganyan ka. Pero sa isip mo, ay hindi naman ako ganito. Diba? At bakit ko naman i-matter yung mga opinion nila na hindi naman totoo? So, in that way, sa ganung paraan, mas pinupurso pa yung sarili mo na hindi ka ganun sa kanilang pag-iisip, no? Hindi ka ganun na tao, no? Sa kanilang kaisipan o sa kanilang komento. Basta lang, Christine, laban ka lang, no? At kung may mga mambabash man sa'yo, si Janjan na bahala dyan. The last, Maybel. Okay. To my future self, what I can say to you is, I am very proud and happy sa'yo. Grabe, ang strong mo pala. A lot of people say that wala kang mararating sa buhay, but hindi ka tumigil. Lahat ng yun dahil may pangarap ka. Minsan, relatives mo na ang nagsasabi na wala kang mararating, but behind that, I am very thankful sa kanila dahil naging parte sila ng buhay mo. And Maybel, ang swerte mo at blessed dahil natagpuan ka ng Trump community. Binago nila ang buhay mo. Nakatira ka noon sa sira-sira na bubong. Nagtitinda lang ng mga prutas sa gilid ng kalsada. Simula nung nakita ka nila, nabago lahat ng buhay, nabago yung buhay mo. Forever thankful and grateful sa Trom. I am very proud, blessed, happy sa bawat pahina ng buhay mo, future self. Nice. Grabe. No? Lahat ng mga sinulat nyo, we truly appreciate talaga. No? At syempre, isa to sa magiging paraan para mas gagalingan nyo palalo. No? At just prove it na sa mga hindi ay niwala or magiging yung kritiko mo o yung mga haters mo, prove to them na hindi ka lang basta-basta. Hindi ka lang basta-basta na Maybel, Wella Jane, Jingjing at Christine, dahil kayo pala yung mag-aangat ng inyong tribo. Kayo pala yung dadalan ng inyong sa inyong lahi, sa inyong community, society ninyo.
na hindi pala tribo lang, no? Kundi tribo na may pagmamalaki. 'Di ba? Kaya we're proud, no? Lahat kami ang Trom community, hindi nyo lang ma-feel or malalaman kasi after sa mga ganitong kwentuhan natin, they contact me na dong ang galing, no? Hindi ka nagkamali sa mga tinulungan mo. Kasi grabe yung pagpapalaga, grabe yung kanilang eagerness para makatapos, no? At hindi nasasayang yung mga binibigay, yung mga tinutulong kasi nakita naman talaga natin kung paano niyo i-handle. 'Di ba? So hopefully guys, sa inyo hindi lang kayo magbabago, no? Huwag kayong baguhin ng kahit anumang mga anong mga bagay-bagay diyan, salapi man, kayamanan or ano pa, salita. 'Di ba? Ang isipin mo yung pagsasamahan natin, no? Yung tiwala. Kasi yan yung mahirap ibalik, yun yung mahirap i-earn kapag nasira. 'Di ba? So hopefully guys, meron kayong natutunan sa ating although it's very naman talaga overtime tayo dito sa lugar na to. Maybe next time, no, yung mas pa tayo, mas magi-stay pa tayo ng kahit mag-overnight tayo, no. Mga ganitong kwentuhan lang, kasi ang ganda talaga pag ganito yung magiging topic natin, 'di ba? Yun nga sabi ko kanina na just only listen at sa aming pakikinig, marami kaming natutunan. Alam mo, Koy? Yes. Siyempre si Jan na even though ang focus lang talaga dito is sa apat, no? So sinabay ko po sila para mas maging comfortable ang bawat isa. Kasi sa ginagawa nating tandem, Mac Jen and Chris Jan. So sa ganitong paraan, makakatulong pa tayo sa ating advocacy, no? So yan yung hindi po alam ng ibang tao na we're just only having fun. But on the other hand, may purpose din pala, no? May purpose din pala, just like Makoy and Jan. Alam nila yung purpose nila, kung bakit itinandem sila, bakit isinali sila sa vlog, sa bawat beneficiaries natin. It's because para mas makatulong pa, no? At syempre, entertainment is also a charity, no? Naniniwala ba kayo sa ganun? Entertainment. Kasi yung charity, it's not about money lang, about sa mga tinutulong lang, physically or nakakain natin, natatanggap natin. But in emotional aspect din natin, no? Sa ating emotional din, kung nakaka-feel tayo ng kasiyahan sa pagpapanood, sa ganung paraan nakapag-charity tayo sa kanila, no? Kaya patuloy lang tayo and hopefully sa ganitong samahan natin mas maging strong pa and hopefully yung ganitong lugar na ito mapupuno ito sa next balik natin dito, no? Maging circle na talaga. Sa ngayon medyo curve pa lang kasi kukunti pa lang kami and hopefully and we claim it guys, no, na mapupuno at dadami tayo dito na makapag-share ng bawat isa. So guys, dito po magtatapos siguro, no, yung ganitong kwentuhan, heart to heart talk, open forum, ano po mang tawag dyan, no, bandingan. So magpapaalam muna tayo sa kanila, no. Salamat sa inyong lahat. Salamat po. God bless. Thank you po.